Ang video natin ngayon ay tungkol sa ilang subscribers ko na nagkaroon ng employer nitong nakaraan na massive selection. At meron ding isang kababayan natin na nag-request na kung pwede daw akong pumunta sa park, yung park dito na malapit sa amin. Mamaya kabayan, pupunta tayo. At isa-shoutout lang natin itong mga gustong magpa-shoutout na nagkaroon ng employer. Unahin ko to si hindi naman siya nagpa-shoutout. Isa-shoutout ko na rin kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga nanonood sa aking YouTube channel na nagkaroon na ng employer. Ito, unahin natin to si Mang Karunungan. Kumusta Sir Pinong? Sa wakas na hired na rin ako ngayong massive selection. O, di ba? Kahit matagal ng paghihintay, nagka-employer. Pangalawa ay si Sususo. Ito si kabayan ay laging nagko-comment sa mga video ko. Pa-shoutout next video. Grabe saya at pagod ko sa trabaho. Nakangiti kasi na-hired sa Korea. Titisin ko muna yung trabaho ko para di na magulat kapag nasa Korea na. Yun. Matagal din itong naghintay ng employer si kabayan. At congrats kabayan, sa wakas, nagka-employer ka na rin. At panghuli, ito medyo mahaba to. Ito si kabayan ay matagal na siyang nanonood din sa aking YouTube channel. At ngayon lang siya nag-comment nung nagka-employer na siya. Congrats kabayan, basahin natin si Basileño. Pa-shoutout sa next video mo. Kale22 here. Matagal na akong subscribers pero first time ko yata mag-comment. Sinusubaybayan ko mga videos mo para may idea naman ako sa buhay Korea kung sakali. I give all my praises and glory to my Lord Jesus Christ. Kuya, dahil kahapon, March 6, 2025, nagkamali lang ito ng si kabayan. March 6, 2026 ngayong taon, na-hired ako. By Monday siguro, may contract forwarding na. Natutuwa ako sa iyo dahil nakaka-inspire ka. Salamat kabayan. May times na malungkot kasi ilang seleksyon din ang dumaan. Pero ngayong sobrang saya ko talaga. Naiyak pa ako nung makita kong na-hired na ako. Ganun pala yung feeling kahit tanggap ko na kung sakali man na di ako mapili. Grabe pa salamat kay Lord. Kay God. Iba siya mag-surprise. Maiiyak ka talaga. Na-screenshot ko pa nga yung last video mo na mahilig amo mo sa letter R. Kasi first name ko din R. Nakakatuwa lang based on my documents. Nasa bandang Incheon ako. Uy, malapit lang dito yung kabayan. At malapit ka rin sa airport. Incheon Airport. Sana soon makapagpa-picture man lang sa iyo dyan. Thank you Kuya Pinong. Ingat lagi. See you there. Wala problema yung kabayan. Basta may time. Pwede tayo magkita-kita dito. At meron ding iba na malapit lang din dito. Kapag may time, kita-kita tayo sa Hewadong. Doon sa maraming tindahan ng mga Pinoy food at kain na ng mga Pinoy food, may simbahan din. Itong healing ni kabayan, naramdaman ko din ito dati kasi ako ay matagal din naghintay ng employer. Mararamdaman mo talaga yung halos may iiyak ka sa tuwa. Ako naman, ang nangyari sa akin noon, 1 year and 3 months ako naghintay ng employer at magkasabay dumating yung contract forwarding saka yung EPI. Kaya nagulat ako noon kasi may contract forwarding agad ako. Congrats kabayan at ingat-ingat muna dyan sa Pinas, lalo na yung mga nagka-employer na. Ingat kayo dyan sa Pinas. Mahirap na. At may nag-request nga, ito may nabasa akong nag-comment sa isang video ko nang sabi niya kasi sinabi ko doon yung video ko na yan na may isang kababayan tayo na gusto nang umuwi. Tapos ang sabi niya ay parang siguro naman daw lahat ng EPS worker na pupunta dito handa sa trabaho. Ipinaliwanag ko naman doon na hindi nga tayo pare-pareho ng sitwasyon, hindi tayo pare-pareho ng lakas ng katawan, kaya yung iba ay sumusuko. Isa pa nandiyan yung stress. Siguro hindi masyadong pinanood ni kabayan yung video ko. Ang sabi niya ay nananakot pa daw ako. Hindi ko ugali mga kabayan na manakot Sinasabi ko lang yung totoo. Kung ikaw man ay nandito sa Korea o nasa Pinas, kung nasa Pinas ka pa lang, kung nakarating ka dito sa South Korea, doon mo malalaman na totoo yung sinasabi ko. At congrats sa lahat ng nagka-employer na nanonood dito sa aking YouTube channel. At doon sa mga hindi pa nagka-employer, huwag kayong mag-alala. Mauuna lang sila
susunod na kayo. Magtiyaga lang kayo sa paghihintay. So mga kabayan, bago tayo pumunta ng park malapit dito sa amin, may nagtanong din na isang kababayan natin na kung ito daw bang bike na ginagamit ko ay binili ko dito sa Korea. Hindi ko ito binili mga kabayan, binigay lang ito nung kasama kong Koreano sa trabaho dati. Ngayon wala na dito sa company namin, nag-resign na. At ito mga kabayan, kung ang presyo talaga nito kung bago kang bibili nito ay nasa 20,000 sa pera natin. Hindi ko na nga lang nalilinisan. Naka-disc brake yan mga kabayan. Ayan. At dati kasi noon may ginagamit akong bike, yung pinaglumaan ng Pinoy dati kasi dalawa yung bike niya. Sira yung dalawang gulong. Binigay sa akin. Tapos nung bibilang ko na nung gulong kasi holiday nagkataong holiday. Sabi sa akin ng Koreano ay tinanong niya ako kung ano daw ang gagawin ko sa holiday. Sabi ko papalitan ko yung dalawang gulong kasi nung binigay na bike sa akin ng Pinoy, flat na, sira na, kailangan ng palitan. Sabi ko papalitan ko ng gulong. Sabi niya sa akin may bebenta raw siyang bike sa akin kasi hindi na ginagamit nung anak niya. Naka-stock lang dun sa bahay. Ibebenta daw niya sa akin ng 100,000 won, sa 4,000 sa pera natin. Sabi ko sige, bibiling ko na kasi pinakita niya yung picture nito, maganda. Sabi ko ayos pa to, wala pang sira. Na-stock nga lang kasi medyo may kalawang na yung mga rayos. Ako bibiling ko, sabi niya dadalhin daw niya bukas. Yun, dinala nga. Tapos nung babayaran ko na, sabi sa akin hindi raw. Wag ko na raw bayaran, bigay na lang daw niya sa akin. Ang bait nung Koreano na yun. Nag-resign na kasi sinarado na rin kasi yung kabilang company ng amo ko. Ginawa na lang bodega kaya nag-resign na siya. Naghanap na ng ibang trabaho. Anong nakaraang taon, bumisita pa siya sa company. Kinausap pa ako. May park din dyan, Kalsan Kongwon. Dyan, bundok naman yan mga kabayan, kukunti lang yung pumupunta dyan. Kalimitan yung mga yung mga tawag dito, yung mga kalamitan matatanda, nag-exercise, umakyat sila sa bundok. Hindi naman ganong kataasan yan. Lagi rin akong umakyat dyan minsan kapag gusto kong mag-exercise. So tayo mga kabayan sa yung park na pinakamalaki dito sa lugar namin. Maganda dito kapag yung Taglagaso kaya Tagsibul. Tabi lang siya ng kalsada, makikita ninyo. Ito, malawak. Ayan, malawak yun mga kabayan. Ayan, may mga silungan. May stage sila doon, may stage. Maganda dito pag yung magpapasko, marami din silang Christmas light decoration. Ayan, yung stage.
Ikot pa tayo sa banda dun. Merong ano dun basketball court. Mga laruan ng mga bata. Laki ng stage. May laruan din pala ng bata dun sa itaas. Lawak. Marami namang park talaga dito. Kalimitan kasi bawat ano dito, bawat yung mga residential area, tawag dito yung mga apartment, merong kanya-kanyang may kanya-kanyang palaruan ng mga bata. Yun, pag nauhaw, nagutom, meron din yan. Bibili ka lang dito kape, tapos may mga soft drinks, tubig. Yan. Punta tayo dun sa may basketball court. Toilet, CR. Ito ang basketball court dito. Ayan. Kita niyo mga kabayan, no? Ang daming ring. Ayan, no? Apat ang ring sa isang poste. Ayan. Tapos meron pa ring tawag dito. Parang palaro ito ng sepak takraw ah. Ayan, no? Ang daming ring. Ayan, mga nag-exercise na matatanda. Uwi na mga kabayan. Ipakita ko na yung park dito. Nandito din yung police station. Malapit lang din dito.